So sir, di ko lang alam kung aabot pa tayo mamaya sa meeting kasi medyo pa-out na ako. Pero, i-record na ako sir kung yung plano ko, kung paano yung sistema natin sa pagpo-post or pagka-create ng content for FB. So, before ako mag-push sa presentation ko sir, gusto ko lang, I just wanna let you know that what you have to keep in mind. Siguro ang goal ng presentation na to is ah, para malaman nyo kung anong responsibility nyo at anong responsibility namin sa Facebook group natin. Okay? Now, gusto namin ni Ate Sara na kayo sir is mag-focus lang sa paggawa ng content para ma-save yung time nyo at hindi na kayo mag-isip ng kahit na ano pa. Alright, with that being said, ah siguro start muna ako dito sa nalaman ko lately na feature ng Facebook, which is Meta Business Suite. Ito siya. This is how it looks like. Now, para makapunta dito, syempre, kailangan nakalogin ka dun sa page, yung Hernani Codal page, and then pupunta ka lang dito sa account, dito. And then, dito sa right side, makikita mo manage page. And then, this one right here, sa pinaka-bottom, Meta Business Suite. Pag kinlik mo tong arrow, mapupunta ka sa panibagong page, which is this one. Now, kung makikita mo, marami tong feature actually, and this is good because this is completely free. All right? Uh, dito makikita mo na agad yung mga notifications ng lahat ng account mo na connect dito sa page, planner, content, insight, inbox. So marami siyang feature actually. Pero ang pinaka-focus natin ngayon is itong planner. And you'll know what I'm talking about pagpunta natin dito. Just pag-click natin yan, ayan. So, para lang din siyang yung digital planner na mga usual na digital planners. But this one, meron siyang ibang feature. And by default, pagpunta mo dito sa planner, weekly yung view niya, which is ganito. Ayan. Since May 1 na tayo ngayon, nasa May 1 siya. Pero mas maganda pag ginawa natin. Ito, pinili natin, monthly. Ayan, ganyan, which is this one. Now, the purpose of this planner is pwede na tayong mag-schedule ng post ahead of time. Kahit pa sabihin natin good for 1 month yan. May 1 hanggang May 31 yan. Good for 1 month lahat yan. Pwede tayong magtambak ng post dito. Pwede natin schedule and I'll show you how it's done. For example, ito. Mag-plus tayo dyan. Create post. Diba? Yan. So, ito yung makikita mo dito. Dito sa left side, makikita mo kung meron kang post to, media, text, scheduling options, and then review. Tapos dito naman, makikita mo yung preview ng post mo. So, syempre, unahin natin yung post to. Hindi naman natin siya ipopost sa page. Ipopost natin siya sa group. So, deselect lang natin yung um, Hernani Codal na page and then tick natin tong Discarding Pinoy. Dito sa media, dito mo ilalagay yung photo mo. For example, sabihin natin ito. This one right here. Okay. Right, that one. So, makikita mo na agad yung preview dito kung ano yung itsura niya. Tapos, syempre, yung caption, sabihin natin, ito, palpak na naman. Join our FB group as we tackled failure and how to turn it around to be successful. Click the link below to join. Something like that, sir. Tapos lagay mo yung link mo dyan. So, this is how it looks like. Ganyan. And then, pag tapos ka na sa caption, tapos ka na sa ano mo, by default, naka-off talaga to. So, i-on mo siya, scheduling option. Dito mo makikita yung oras kung kailan siya ma-post. Let's just say, for example, gusto mo to i-post ng 12 p.m.
So, lalagay mo lang 12:00 and then PM. Yan. And then schedule. Of course, hindi ko siya ipopost kasi hindi naman tayo magpo-post ng ganyan eh. Pero for the sake of, demonstration, ganito siya. Then if ayaw mo siya i-post, ka-cancel mo lang siya. Then discard changes. So basically ganun yung pagpo-post dito. Now, um, actually hindi mo na dapat i-concern yung sarili mo dito, sir, I can say. Kasi sabi ko nga, you only have to concern yourself with creating engaging contents, be it FB post or yung videos. And I will show you um, after this kung ano yung mga responsibility mo doon at anong kailangan mo gawin. So, dahil tapos na tayo dito, mag-proceed tayo dun sa kabila naman, which is yung kung paano maggawa ng content, paano yung sa video, and dito sa mga pictures and stuff like that. So, dito, sir, start muna tayo dun sa images, meme content, and captions, ideas for FB post. Nilagay ko na dito yung format niya. Alam nyo na to. Nakita nyo na, which is date, type of post, and then ang pinaka-importante, sir, caption. Okay? And nilagay ko na din po yung to-do nyo dito, which is create engaging content pictures. Alam nyo na po yan. Put the content here following the format, which is this. And then, please, don't forget the caption talaga, sir. Yun ang pinaka-importante. So, for example, ito. Nag-upload ka noong April 28, 2024, which is this picture. So, kung mag-upload ka dito, sir, pakisali na din po yung caption. Now, bakit ko pinapa-include sa inyo yung caption, sir? Kasi, um, alam ko na mas okay pag nanggaling sa inyo yung caption. Kasi pag galing sa amin yung caption, tatanong pa namin sa inyo kung okay ba tong caption na to, magba-back and forth tayo, di matatagalan. So, mas maganda kung kayo na yung gumawa din ng caption ng image. Hindi naman necessarily like, kailangan na mahabang caption, pwede naman emojis lang, ganun. Basta yun, dapat may caption to, sir. And then, yun, the idea is to just let you focus on creating content, gaya nga ng sabi ko kanina. So, ang gagawin nyo lang, sir, lalagyan nyo lang siya ng date ng upload, tapos ilalagay nyo dito yung ano, link nung content, or ganto na, para hindi na tayo mahirapan, diretso nyo na dito, mismong image na. And then, yung caption, which is very important. So, ngayon, paano mo malalaman, sir, na naka-schedule for posting na siya? So, ganito. For example, ito siya. Ito. This one right here. Sabihin natin, naka-schedule for posting na siya. Hindi mo na siya makikita ngayon dito kasi buburahin na namin siya. So, the idea is, once na wala na siya dito, ibig sabihin, naka-schedule for posting na siya sa Facebook. So, kung gusto mo siyang ma-check, babalik ka lang dun dito, makikita mo naman yan siya. Lahat ng naka-schedule for posting. Basta, kung ano man yung wala na ditong link, hindi mo na kailangan din i-concern yung sarili mo doon. Ibig sabihin na schedule for posting na lang siya. Na siya pala. Then, about doon sa video, which is, gumawa na din ako dito ng format kung paano tayo mag-post ng video. Ito, schedule for posting. Simulan natin. Sa long video, sir, I'm thinking na Saturday or Sunday natin siya i-post lahat ng video nyo na podcast. Preferably once a week. Kasi naisip ko Saturday or Sunday kasi yun yung time na walang pasok yung tao. Mostly ng mga tao or mga member natin, I'm pretty sure na walang pasok na Saturday or Sunday. 3 p.m. kasi yun yung time na nakita ko sa insights ng Facebook group natin na very active yung mga members. So, dun, yun yung plano. And then sa short video, preferably 3 times a week. So, dapat at least meron tayong 3 na short videos per week. MWF, naisip ko, pero pwede din naman na ibang araw.
as long as 6 p.m. siya ina-upload kasi nga ah, may pasok yung mga tao nun, so feeling ko sa uwian nila mas mapapanood nila yung short videos. So 6 p.m. na lang onwards. Then yung format, date of upload, pareha lang, same thing lang din dito, date of upload. And then link to the unedited long video file. Upload raw videos here. So ito may ano dito sir, merong folder dito, gumawa na ako. Ito siya. Ang plano ko is wag na mag-send sa Telegram ng mga videos para meron tayong isa lang natambakan at natatrack natin yung mga pinag-upload natin. Naisip ko dito na lang sa drive ng Hernani Codal.property to kasi ang laki pa ng space niya. Ayun, pag kinlik mo to, mapupunta ka na sa folder. So sir, just keep in mind na dito mo i-upload yung mga interview mo or mga videos na gusto mo ipa-edit. And then after that, sa format, tapos ka na dito, how many short videos to make? Ilalagay mo lang. Later on, papakita ko sa'yo kung paano yan. And then timestamp for the short videos. Yung timestamp, ang ibig sabihin ay, kunwari, doon sa long video na yun, saan magi-start yung clip na gusto mong kunin. Okay? And then, ito, huwag mo na i-concern yung sarili mo dyan. That is my responsibility. Pero, syempre, ilalagay ko dito yung link ng edited na videos ng long video at short video. Ito yung to-do mo, sir. Dito. Record the interview, of course. Yung interview niya sa Zoom or kung saan man yan. Upload yung recorded interview here, which is yung same folder lang din. And then, yung file name, sir, dapat kung ano yung date na inedit nyo yung video, yun yung una. For example, 5/1/2024. And then, bahala na kayo dugtungan ng caption kung ano man yung dudugtong. Basta, importante mauna yung date para hindi tayo malito. And then, put the link of the video in this document. Sabi ko nga, just follow the format. Now, ganito yung naisip ko, sir. Kunyari, meron kayong bagong video, May 1. Unedited video. Lalagay nyo lang yung link dito. Okay? Pero dito nyo siya upload, sir. Once na-upload nyo na dito, for example, yan, kung for example may file dyan, kukunin nyo yung link, tapos lalagay nyo siya dito. Lalagay nyo yung number of short videos, for example, 4, yung nakita nyo interesting na clips doon. And then, for example, sa timestamp naman ng short videos, lagay natin na 1. Unang timestamp, sabihin natin 12 minutes and 34 seconds. Second timestamp is 16 minutes and 36 seconds. Something like that yun. And then, ito edited long video. Ako na yan. Yun na yung mga output ko. Basta ito dapat ang importante. So, yun sir. Yun lang. Tapos, schedule din natin siya dun sa Facebook. Popost din natin siya according sa schedule for posting natin. Ngayon, malalaman mong uploaded na yung video once na deleted na siya dito. Same lang. Deleted na dito, deleted na yung file. And then meron ng pending sa Facebook. MetaSuite. Makikita mo siya doon. Now, responsibility mo lang talaga naman dito, sir, is to focus on creating content, video. Sundin mo lang yung format ng paglalagay dito. And then, we'll take care of the rest for you. So, yun lang. And then, pwede mo din i-check yung mga nakapending na post na dito if you want to, kung gusto mo makasure kung ano yung mga pinopost everyday. But again, this is something na kami ang dapat gagawa na para to save you time. Ito at saka yung pag-edit ng mga ng video akin, sa'yo naman yung pag-upload sir ng contents dun sa document na pinakita ko kanina, which is here. Okay?